mabagal yung upa, mas mabilis sa paglaki. So yung problem namin dito, minsan nagsasalubong. Yun ang tapos halo ulan, tapos yung high tide, lalo pag napakawala ang dam, sabay-sabay, mas nagiging worse yung situation namin dito. Taon-taon na lang kapag may bagyo at high tide, nalulubog sa baha ang malaking bahagi ng Bulacan. Hindi lang abot binti, kundi abot hanggang lagpas tao ang baha. Lalo na sa bayan ng Kalumpit at Tagunoy. Naabutan namin si Prince sa Barangay Poblasyon, Giginto, Bulacan na 3 linggo ng pabalik-balik na lumulusong sa baha. At marami na rin ang nagkaroon na nga ng sakit sa balat. Nang tanungin siya ng UNTV News Team kung may plano siyang lumipat na ng matitirhan, hindi ito nagdalawang isip. Kung may pagkakataon, kasi mahirap yung ganito kalagayan, araw-araw, tuwi-tuwi na ganito kami. Siguro sa isang katulad nating tao, maisip natin na mas maghanap na mas magandang lugar na hindi yung talagang ganito kalagayan sa amin. Humupa na rin ang baha sa ilang barangay ng Balagtas, Giginto, Marilao at Malolos at nakapaglinis na rin ang bahay ang iba at ang iba naman ay balik hanap buhay na. Si Catherine Balaba naman, bagamat nasa bahay nila, may plano na uling lumikas dahil sa banta ng papalapit na super typhoon na inaasang magpapalakas ng habagat na nagdadala ng mga pag-ulan. Ngayon po, humupa na. Pero hindi pa rin po kami makapaglinis masyado kasi tulad ngayon may paparating na naman bagyo. Kaya sure na babahain na naman kami. Ayun po, ano na naman kami. Baka po likas na naman kami. Samantala, sa Barangay San Juan, Balagtas naman, nagrereklamo ngayon ang mga presidente ng Homeowners Association ng San Rafael Subdivision dahil sa epekto ng ginawang flood control ng DPWH sa kanilang lugar. Bukod sa putol ito at hindi tapos, ay mababa pa ang pagkakagawa nito dahilan kaya binabaha ang kanilang subdivision. Simpleng high tide lang po ito talaga, walang ulan, walang pakawalang dam. Ayan, makita niyo ebidensya, may mga tubig ang pumasok dito. Talaga hindi inventong kutsero to. Ayun, hanggang doon, putol, lahat yan. Nakakabisit po. Sobrang baba, putol-putol. Tinutulungan natin ay mababa to. Ito yung pumapasok na yung tubig baha doon sa loob ng pamamahay namin hanggang sa kalsada na yan. So, yun ang maging problema namin. Kung matataasan to, at itutulad ito sa kabila doon na mataas ang dike, siguro kahit paano makaka-recover kami ng baha. Samantala, umaasa naman ang mga residente sa binabaang lugar na mabibigyan ng pansin ng Department of Public Works and Highway na maayos na ang mga putol at sirang dike sa Balagtas, kasabay nito ang pagkakaroon din ng pabahay sa mga residente na apektado ng baha sa Bulacan. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.